po yan. Okay, Next! Sige po. Kung katanungan ko po ay tungkol po sa saan po ba yung Diyos Ama bago po nilikha yung langit at yung lupa? Di ba yun yung tanong ko? Nasa lupa siya. Bago nilikha yung langit at lupa, meron siyang sariling earth. Meron siyang sariling lupa. 8:31 of the book of Proverbs, rejoicing in the habitable part of His earth. Meron siyang His earth. Sa Bisaya, pagkakasabi ron, Nga nagakasadya sa iya duta nga sarang mapuyan. ayan, sa kanyang duta nga sarang mapuyan. Yon. Yan. Brother Eli, saan po yung makikita yung lugar na po natin? Hindi ko alam yun, Iho. Doon nga tayo dadalhin ni Kristo pag naging dapat tayo. Pero as of the moment, hindi ko sa'yo maituturo kung saan yun. Nakatago yun sa paningin ng tao. So, yung pangalawang katanungan Sige. ko po, paano po nagkaroon ng verse yung Bible? Ng verse, Opo. Sino po yung gumawa ng ganung po? unang-unang naglagay, chapters muna, si Cardinal Hugo de Santo Caro. Nilagyan niya dinivide niya sa chapters para mabilis matandaan. Tapos, nung bandang huli, si Robert Stephens, isa siyang printer sa Paris, nilagyan niya ng verses. Kaya ang naglagay ng verses, si Robert Stephens, ang naglagay naman chapter, si Cardinal Hugo de Santo Caro. Kaya nagkaganyan ng Biblia. Nakasama nga yun eh. Nakasama. Hinati-hati nila. Minsan, hinati nila, hindi dapat hatiin. Naliligaw ngayon yung nagbabasa. Halimbawa, verse 5. Yung pala, kaduktong yung 6. Pumuputol na, hindi na tinutuloy ng iba. Naliligaw tuloy yung iba. Ganun. Pero, dapat basahin po. Brother Eli, meron po isang katanungan po. Huli na po. Kasi po, ex-INC po ako. Matagal na po hindi sumasamba doon. Pinapapirma pa ako nila ng parang dokumento na ditiwalag ako. Hindi ko po pinipirmaan. Ano po yung magandang gawin ko po? Pirma ko po. Pipirma, walang ganong batas. Ba't ka pipirma? Wala kang obligasyon under the law na kung mo ititiwalag ka nila, pipirma ka, hindi ganun. Yun lang po, Brother Eli. Maraming Sige, salamat po. Ako po si Manny Benedicto. Isang born again, but not Christian. Okay, itong tanong, Brother Eli, I was very happy to heard from you that you're after for the truth, and I do believe that we are for one, a truth seeker. Okay, ganito yung unang pahayag ko. Sabi ng Isaiah, chapter 52:6, My people shall know my name, in that day they will know that I am He that speak to them. Okay. Ganito ngayon, ang tanong ay sa John chapter 19, verse 19 to 20. Gusto ko sana malaman kung sino ba talaga ang pangalan ng ating sinampalataya na naging Redeemer natin. Can we put it on the 1919. 19 up to 20? And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city, and it was written in Hebrew and Greek and Latin. Bakit ngayon ang tanong ganito? Bakit naging Amerikano ngayon ang pangalan niya? Samantala ang Acts 4:12, very precise na sinasabi na walang pangalan na dapat nating maka-save sa atin. Kung hindi, yun lang ang pangalan na binigay ng angel mula sa langit. Binigay doon sa kanya, kay Mama Mary at saka kay Papa Joseph. Bakit ngayon naging Amerikano samantala siya ay talagang Hebrews? And his name was given from above and not only perceived by the minds of men. Alam nyo, ang sagot ko, dun sa very same verse that you have used, basahin uli natin ang 19:19 of the book of John. And Pilate wrote a title and put it on the cross.
And the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city. And it was written in Hebrew, in Greek, and Latin. Yan. Sa Latin, ang Jesus po hindi Jesus. Sa Latin, Iesu. Iesu. Sa Greek, Iesu. Sa Hebrew, Yahshua. Yan po. Isinulat, tatlo nilagay ni Pilato. Hindi niya naman pwedeng isinulat niya sa Greek. Hebrew pa rin ang susulat niya. Isinulat nga sa Greek At isinulat sa Latin, Hebrew pa rin susulat. Hindi po. Meron pong transliteration even in names. When it comes to the Bible, pati names na itatranslate. Pakinggan niyo ang Apokalipsis. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kaniyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon, at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew tongue is Abaddon, but in Greek tongue, at his name Apollyon. Now, pumapayag ba ang Diyos na yung name maiba? Pumapayag. Sa Hebrew, Abaddon. Sa Greek, Apollyon. Si Kristo. Sa Hebrew, Yahshua Messiah. Sa Hebrew po yun. Pero nung isulat po ni Saint Paul ang kanyang epistles, isinulat ito sa Greek. He did not use the word Messiah or Yahshua. He used the word Jesus or Jesus Christos. Sa Greek po kasi, yung Yahshua, ang katumbas noon, Jesus. Yesu. Yun namang Messiah, ang katumbas po, Kristo o Christos. Kaya po, kung gigrego mo, gigreek mo, Jesus Christos or Yesu Cristo. Pag in Spanish mo, Jesu Cristo. Pag tinagalog mo, kung tayo naging alipin ng Kastila, nahawa na tayo dun sa Silya. Oh. Ito, sa talagang Tagalog, tawag dito, salumpuit Salumpuit. Ewan ko sa inyo, sa Iloilo, kung anong tawag dito, Silya to Silya po ito Kastila yung Silya Pero ginagamit natin, legal yun. Ganon din po, kapatid, ganito kasi. Alam ko po ang punto nyo. Ang tao po nung una, iisa lang ang salita. 11:1 ng Henesis. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Wala po tayong problema nung umpisa. Iisa lang naman ang wika natin nung umpisa. Pero, sabi ng Diyos sa kanila, kumalat kayo sa lupa. Kasi ayaw ng Diyos nung bawa, taga-rumblong ka, taga-aklan ka, lahat tayo dito titira sa Iloilo, mapupuno ang Iloilo, masisira ang balance of nature, pati ecology masisira. Ayaw nilang mag-iwa-iwalay, nagtayo sila lang mataas na tore. Ang tawag po nun yung tore ni Babel. Ayaw nilang mag-iwa-iwalay, para kapag nakita natin yung taluktok ng tore, kahit napalayo tayo, makakabalik tayo. So meaning, they are defiant of God's commandment na kumalat sila. Gusto ng Diyos, kalatan nyo lupa, kalatan nyo. Gusto nila nakaipon. Alam ng Diyos, mas mapapasama ang tao pag nakaipon tayo. Halimbawa, nagkapiste, magkakaipon tayo, lahat tayo mapipiste. Patay tayo lahat. Kagaya ng Essene community. Yung Essene community na nagsusulat ng Biblia, nung magkaroon po ng isang malaking catastrophe sa shores of the Dead Sea, namatay lahat sila. Kasi sama-sama sila Parang ganito, ang lahat ng itlog ng manok mo, pinagsama-sama mo sa isang basket, pag nahulog yun, basag lahat ang itlog mo. Diba? Kaya ang gusto ng Diyos sa tao, maghiwa-hiwalay kanya-kanyang lugar. 17 ng gawa. Basa. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan at
hangganan ng kanilang tahanan. So binigyan tayo ng kanya-kanyang tahanan. Ang Iloilo for the Ilonggos. Ang Samar for the Samareños. Tamo, miski nga salita, magkaiba. Nahihilo lang ako rito eh. Pag nasa Bacolod, iba sinasabi. Pag dito, kaya sabi ko, matagal akong matututo ng wika nyo. Iba-iba eh. Ano ba ibig ko sabihin? Noong umpisa, isa lang ang wika ng tao sa buong mundo. Kaya lang, para maghiwa-hiwalay sila, binigyan sila ng Diyos ng iba-ibang wika. Ang Diyos mismo nagbigay ng iba-ibang wika. Tutol tayo. Kaya, kung Bisaya ka, talk to God by your tongue. Ginoo. Doon naman sa amin sa Ilocos, Apo Diyos. Sa Kapampangan naman, Ginoo. Oh. Sabi naman ng German, God. Sabi niya. Sabi naman ng Latin, Dio. Sa Katilangan, Diyos. O sabi naman sa Tagalog, Bathala. Pare-pareho yun eh. Magkakaibang wika. Ngayon pipilit mo, nasa Bisaya ka, Hebreo pa rin. Mali naman yun. Kaya nga, binisaya na tayo. Binigyan na tayo ng sariling wika. Kaya sa Tagalog, ama namin. Sa Cebuano, amahan namo. Sa Iloilo, amay namo. O, tamo, magkakaiba na eh. Sa isa, amahan. Sa isa, amay. Sa isa, ama. O, pareho rin yun eh. May kanya-kanya na nga tayong wika.